Muli po, isang mapagpalang araw po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kapwa nating OFW sa iba't ibang panig po ng mundo. Muli, ito po si Coach Jim Ro, na kung saan meron lang po tayong muling update doon sa sitaw sa mga nagre-request po sa atin. Although ito po ay late na, August 30 po ito, bali ito po yung karugtong nung after ng ma-interview si Prof. Vincent at ma-interview yung official ng SEC uh, doon sa Action Abante Radio. At kinagabihan naman, ito naman po yung nag-interview kay Prof. Vincent yung sa Bantay OFW. So dito po makikita natin kung paano sinagot ni Prof. Vincent at yung mga tanong ng mga uh, nag-interview sa kanya. Dito rin sinagot ni Prof. Vincent yung mga allegation, no, na sinasabi ng SEC at doon din sa sitaw, no, yung sinasabi ng sa sitaw. So makita po natin dito kung uh, paano may babalik yung pera ng natin, no, mga OFW. So yun naman yung pinaka main purpose natin kung bakit po tayo nagkakaroon ng update. Kaya para dyan sa mga sellers na kapwa ko OFW, pakinggan po natin itong mabuti at magko-comment na lang po tayo doon sa habang pinapanood po natin yung video. So, tunghayan po natin ito at share ko na para mapanood po natin. Workers Welfare Administration, Bantay OFW, ang inyong katropa na aabutin kayo saan mang sulok ng mundo. Dito lamang sa ating programa sa DWDD 1134 kHz AM. Ayan, magandang gabi mga kabayani, mga kababayan, saan mang sulok ng mundo. Kayo po ay naririto at nakikinig at nanonood sa ating programang Bantay OFW sa DWDD 1134 kHz, ang Armed Forces Radio. Ang eksaktong oras po natin ay 5 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Dito sa Pilipinas po yung oras na yan. Kasama po natin, siyempre pa, para magsimula ng ating programa ay sa pamamagitan ng panalangin, Bishop. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang ibang bansa po ay nagdiriwang ng kanilang National Grief Awareness Day. Tayo po ay manalangin na maraming Diyos sa mga dalamhati at kalungkutan, mga pighati, hapis at kung ano pang kalumbayan, lalo na po ng aming mga overseas Filipino workers sa anumang sulok ng daigdig. Kami po ay lumalapit sa inyo, Ama, at humihingi ng inyong tulong. Patuloy niyo pong gabayaan ang aming mga programang kagaya nito na Bantay OFW sa pangunguna po ni Doc Chi Upda. Sumamin po ang inyong patnubay at magkaroon kami ng kalakasan ng loob na maipagkaloob ng mga tamang sagot at paggabay sa mga nangangailangan. Pawiin niyo po, Diyos, ang lahat ng grief o lungkot sa bawat isa sa amin ngayong gabi sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaya wag po kayo magtataka na bakit labat, kasi labor at pati na rin yung programa ni Dick Villanueva sa Paris. Yeah. So kaya ang karangalan labat nasa sa amin po, na kahit na ikaw ay very busy at nag-enjoy ng iyong retirement, talagang tinanggap mo pa rin ang hamon na makapagpatuloy na maglingkod sa ating mga OFW laban. So para sa kaalaman ng ating mga OFWs, ang tawag po natin kasi yung short term natin sa mga labor attaché ay labat. Yung lab is labor, yung attaché, Kaya wag po kayo magtataka na bakit labat, kasi labor attaché po ang ating pong kasama sa ating programang Bantay OFW. Okay, labat, meron po tayong isang guest dito, si Vincent Onggolan. Nagpapahanap ako, Doc, ng sigat. Ang sigat ngayon dito sa nasa Sambuanga kasi ako Ay sige labat, okay lang po, kabayan na namin po kayo. Clear naman po kayo, labat, clear naman po yung niyo. Sige, sandali lang maghanap ako ng clear naman. Anyway, clear, okay.
Nanganay. Anyway, Vincent, ang tawag nila sa iyo ay Prof, ano? Bakit ka tinatawag na Prof ng ating mga ibang follower dito ngayon? Siguro po dahil professor po talaga ako, kaya nagtuturo po ako sa iba't ibang university rito sa Pilipinas. So, yun po. So hindi ka OFW. Hindi Dito po ka ako talaga nakabase sa OFW. Pilipinas. Dito po ako sa Pilipinas. Oo, pero ang karamihan sa mga naging kasama mo na nabiktima ng scam ay mga OFW, tama ba? Marami pong, I cannot say that the company is a scam. Yun po yung reason, that's why we're looking for a media who can help us to answer all our questions. So, yes po, marami pong mga OFWs yung nag-join dito sa e-commerce platform. Okay, Vincent, para mas madalian na lang din, kasi medyo ligaw pa kami, hindi pa namin alam yung eksaktong istorya nung nangyari sa inyo kung bakit kayo dumulog dito sa ating programa. Pwede bang maikwento mo sa amin paano ba nagsimula at ang usapin na ito, ang inyong problema na naging dahilan kung bakit kayo dumulog sa ating programa sa Bantay OFW. Go ahead, Professor. Ito po, yung kumpanya po, Information Technology OPC, ay nakarehistro po sa Securities and Exchange Commission noong October 4, 2022. So, registered po ito as an Infotech, meaning to say... Wait, Vince. Professor, maputol ko lang. Kayo po ba ay nagre-representa ng kumpanya o ng mga OFWs? Nagre-represent po ako ng mga sellers po all around the world na member po ng business na po ito. Okay. So kayo yung mga, ang nire-represent mo ay yung mga agent nitong sitaw, ano? Mga sellers po, nakatulad ko rin po, yung mga nagbebenta po ng mga produkto sa platform. Sige. PC. And then noong March 2023 po, ito po ay nai-registered po muli sa pangalang New Sitaw Corporation. So definitely po yung services po ng New Sitaw Corporation is a cross-border e-commerce platform. Ito po ay kapareho rin po ng mga malalaking e-commerce store dito po sa ibang bansa hanggang sa lahat po, no? Dito po katulad po ng Shopee, Lazada, TikTok Shop, Amazon, Alibaba, and so on so forth. Yun po yung nature ng negosyo po ng New Sitaw Corporation. So, e-commerce po ito na kung saan kami po at marami pang mga sellers ay nagbebenta po ng mga products dito sa platform. And ang ginagawa po namin, kumikita po kami sa pamamagitan po ng pagbebenta ng mga products. So dahil nga po... Ng sarili ninyong produkto. Ng sarili ninyong produkto, hindi produkto ng sitaw. Yung produkto po ay nakasource sa iba't ibang mga platform, naka-integrated po sa Amazon, sa Alibaba, at sa ibang marketplaces. So parang so technically, Professor, technically, ang sitaw ay yung platform, yung e-commerce platform. Then yung products na binebenta doon ay yung mga galing doon sa seller mismo, sarili nila yung mga products na yon, tama? Galing po sa iba't ibang suppliers and manufacturers po ng products. So halimbawa po, may mga products from Amazon, may mga products from Alibaba. Yung mga products nire-resell nasa platform po ng Sitaw. Tapos yun po yung binebenta namin sa marketplace po ng Sitaw. Yeah, okay. So yun po yung pinakang negosyo po ng Sitaw. So kumikita kami. Paano nagsimula ang problema ng mga seller? Nag-umpisa po ang problema po ng mga seller. Actually, April 2023, April 2023, merong isang grupo na nag-report po sa Securities and Exchange Commission at sinabi po ng grupo na to na ang sitaw daw ay nagsosolicit at nanghihingi ng pera sa aming mga seller in the form of investment. So yun po yung nag-umpisa po na nag-investigate ang SEC doon sa report na po yun. Pero my entire career as a seller po ng sitaw, never po akong nahingan ng sitaw ng pera, kahit piso po, na sinabing this is an investment. Wala pong ganoong experience ang mga seller po ng sitaw. So definitely,
Sitaw is not an investment company. Yun po yung experience ko po, no? And marami pa pong mga seller na ganun din po yung experience. So nagkaroon po ng problem nitong June 10, 2024 na po, no? Almost 2 years na, magto 2 years na yung company. Nag-release po ng revocation order ang Securities and Exchange Commission, and ang sinabi po nila ay Ponzi-like scheme daw po ang Sitaw, and at the same time ito po ay nagsosolicit o nanghihingi ng pera sa aming mga seller in the form of an investment. So marami pong naguluhan, marami pong nalito. Siyempre meron pong mga dokumentong hiningi ang SEC sa Sitaw para sabihin po na hindi ganoon yung totoong ginagawa ng Sitaw. And so ang Sitaw naman po nung time na yon ay nagbigay naman ng kasagutan doon sa hinihingi ng SEC. And then nabanggit Professor, maputol. So makikita po natin dito, ipinapaliwanag lang ni Prof yung karanasan niya, no, as a seller, no. Katulad ko, yun din po yung karanasan ko as a seller, na kung saan walang hiningi sa amin ng Sitaw para mag-invest, kundi ang hiningi ang ginawa namin dito, no, ako nga, nagsimula ako 700 pesos eh. 'Di ba? Kasi bakit? Mayroong nag-order sa akin na halagang mga nasa 200 plus lang. Kaya yun lang muna yung pinasok ko. Tapos unti-unti, pag may bumibili sa akin, pinapasok ko. At ginawa ko lang, kinumpownding capital ko. At nung compounding capital, syempre, dumadami na yung bumibili sa atin sa Sitaw, 'di ba, sa mga seller. So, ayun yung ginagawa po natin. Kaya hindi po nating wini-withdraw. So, yan nakita natin dito kung paano pinapaliwanag ni Prof yung experience niya, no, sa Sitaw. So kagaya ng experience ko at experience ng lahat ng tunay na seller yung experience din ni Prof, no po. So yan po yung sinasabi po. Putol lang kita, no, para medyo mas mahalukay natin, no. Merong isang mensahe dito sa ating live na ngayon. Ang sinasabi niya, sana matulungan nyo kami na maibalik sa amin ang pera pinuhunan namin kay Sitaw. Ano yung pera na gustong ibawiin itong mga seller? Paano nagkaroon ng investment itong mga seller kung ang sinasabi mo ay hindi Ponzi ang itong Sitaw? Okay. So ganito po yun, sir, no? As a seller po kasi, ang mangyayari po niyan, may mga products po from Alibaba, from other suppliers, ganyan, na nakapublish po sa platform. So kapag meron pong bumili doon sa product na yon, ako as a seller, halimbawa yung buyer, bumili po doon sa store na ginawa ko sa Sitaw, ang gagawin ko po doon ay parang bibilhin ko po yung product na yon at para po ma-deliver o para kumilos po yung Sitaw para pick upin yung product doon sa supplier. So kaya para po mangyari yon, bibilhin po muna namin, magpapasok po kami ng pera doon sa Sitaw platform para kumilos po yung Sitaw para kunin yung product, and then i-deliver na po diretso sa buyer. So parang ang nangyayari po, meron akong store sa Shopee. Meron po akong store sa Shopee, ganito po. Tapos meron akong nakitang product sa Lazada na mura. Ang gagawin ko, bibilhin ko po muna yung sa Lazada, ilalagay ko sa Shopee. Para kumita po ako. I see. Ganun po yung ginagawa. Parang nangyayari yung sa Sitaw, para kumbaga sa ano muna, yung bang parang money first bago nila i-deliver sa mga umorder. Kasi parang ang po diyan, yung supplier naman po, makasiguro naman po na may bayad bago nila i-deliver diretso doon sa buyer. So, paano na ngayon ang nangyayari ngayon? Bakit may naiipit na pera? Dahil bumili na kayo ng produkto kay Sitaw, in-advance nyo na, binigay nyo na kay Sitaw yung pera ninyo dahil ibinili nyo na ng product yon. So si Sitaw, ang naging problema? Hindi niya i-deliver ba yung produkto o paano? Noong nagkaroon po ng revocation po kasi ang SEC, lahat po ng partners ng Sitaw, yung logistics and other manufacturers at yung iba pa po partners po ng Sitaw para doon sa pagta-transport ng mga products na binili ng buyer and so on and so forth, ay unti-unti pong nag-back out.
So kung konti po okay. nag-back out, so siyempre po, since nawalan po sila ng paa, nawalan po sila ng kamay, hindi nila siyempre alam paano na ngayon i-deliver yung mga products. And natag na rin po yung company as na-revoke po yung license. So most of the banking institutions ay siyempre nagulat po sila. So ang lumalabas po dito, kahit na po walang order ang SEC na i-freeze yung pera po ng mga seller, ay may mga bangko po na siyempre tinanggalan po ng lisensya eh. So baka po natatakot lamang yung mga bangko na pagtiwalaan yung sitaw. So kaya pag nagwi-withdraw po kami, sinusoli po ng mga bangko yung pera namin sa sitaw. Ayaw pong ilabas. Yeah. Okay, meron kasi Vincent, may nagsabi kasi dito, ang sabi nila parang drop shopping yun, tapos ang capital drop shipping, sabi niya capital po namin ay para kami ang maglagay ng pera para mabili namin ang product. Sabi naman dito, bilang may sarili kang negosyo sa loob ng isang platform, need po ng puhunan at yung po ang paiikutin namin sa store namin hanggang lumaki siya, at yun po ang naipit na pera namin, puhunan at kapital magkasama po. Sabi yan ni Lian Lee, Resurrection. Bali lumalabas dito Vincent, bali lumalabas dito ang pera ninyo, kayo ay naniniwala at nananalig pa rin kayo sa sitaw dahil doon kayo nag-invest, doon niyo inilagay yung pera ninyo, doon niyo inilalaman. Ang problema ay naipit nitong SEC ruling o SEC order, na hinto kayo dahil illegal kayo. Bandang uli, itong kumpanya pala na sitaw ay hindi na makapaglabas ng pera at hindi na ma-deliver yung mga order sa inyo. Ayan yung sinasabi. So mali yung pahayag yan ni Dr. Chi, na kung saan illegal daw. Hindi naman illegal ang sitaw eh. Meron nga SEC registration. Paano naging illegal 'yun? 'Di ba? So minsan ito rin yung minsan na mga interview na sana nagiging maingat din sa pagsasalita doon sa mga na kung saan yung bitaw is iba talaga, 'di ba? So yun masasabi po natin. Hindi pa paano masasabing illegal na revoke yung license, illegal na. Di sana kung na-revoke yung niyan may due process pa yan, 'di ba? So hindi mo masasabing illegal yan kasi nga pinayagan ng sitaw, kaya nga pinapaliwanag po dyan ni Prof. Vincent, na kung saan, kung paano kami kumikita at kung paano ginagawa yung proseso ng dropshipping, diba? Ayun yung mahirap kapag yung kapag hindi mo naintindihan yung dropshipping o kaya yung dropshipping na alam mo is old school, kaya hindi mo maintindihan yan kasi nga hindi ka seller at hindi mo nagagawa. Kaya yun lang po siguro yung comment ko doon, yung pagkakasabi ni Doc Q na illegal, Kanina nga binanggit niya scam agad 'di ba? So pag hindi pa natin naintindihan, wag tayong magbibitaw ng ganun na mga salita, 'di ba? Kasi hindi mo alam, 'di ba, na scam o illegal, 'di ba? Kaya magsasalita tayo agad ng So yun lang yung comment ko doon. So pero ang sitaw ay hindi naman mairipanisin yung pera dahil ayaw payagan ng bangko. Ganun ba 'yon? Opo, ganun po yung bangko. Kahit po i-refund po ng sitaw yung mga pera po namin, ay sinasabi po nila na sinusoli daw po ng mga bangko yung pera sa kanila. Check niyo ba mismo doon sa kasi alam mo, labat baka mamaya excuse nila balikan namin pero ayaw payagan ng bangko dahil money laundering kami o bawal sa SEC. Kaya ang tanong na-verify niyo ba muna dun sa bangko o meron pa bang ibang hakbang na ginawa itong sitaw na sige kung di po pwede sa bangko, padala na lang namin sa inyo sa punta na lang kayo dito sa opisina, i-encash nyo, kumuha na kayo ng cash dito, pirmahan ninyo yung mga naan dito. Gumawa ba ng ganong hakbang yung sitaw? Yan yung isa sa comment ko. Yung kay Dr. Chi na yan, na hindi pwedeng gawin. Halimbawa ako, meron akong pera 1 million. Ibabayaran ako ng cash doon mismo. So hindi ganoon kadali yon na yung sinasabi ni Doc Chi,
Hindi ganun kadali yun na pupunta ka lang sa opisina, parang pipirma ka lang, ibibigay sa iyo yung ganitong kalaking pera, 'di ba? So merong ano 'yon, merong malaking delikadong ano 'yon, 'di ba? Na kukunin mo doon at paano kung ma-hold up ka, paano o kung ba cheque ibibigay nila, hindi nga tatanggapin ng bangko. Kaya nga ang hinihingi ng ang inaano nga nasitan, disbursement, diretso sa bangko natin. Yun nga sana. May ginawa naman paraan, kaso yung sinasabi ni Doc Chi, paano nga marirelease? Paano nga maibibigay yung pera? Hindi nga makapag-withdraw sa bangko. 'Di ba? Yun nga yung ano, paano maibabalik yung pera kung di ka makaka-withdraw sa bangko? Ano ibabalik mo? Kailangan makapag-withdraw ka, 'di ba? Ngayon, kung bang makakapag-withdraw ka, ba't kailangan mo pang dalhin yung pera sa opisina para ibigay sa tao, which is pwede mo naman i-transfer online. Ang ano lang doon is ano lang, mawala lang yung revocation para maibalik sa tao yung disbursement. Kasi 2 weeks 'di ba, nagbalik ng pera eh. Kaso nung mga pangatlong buwan na hindi na ibinabalik pero hindi na tinatanggap ng mga bangko. So yun po, Doc, yung comment ko lang kay Doc Chi na sabagay siguro baka hindi pa niya naiintindihan o wala siyang idea dito. Kaya ganun yung kanyang pahayag. Actually po sir, may mga bangko po na nagbigay po ng information doon sa mga sellers po na binigay po yung reference number na sinoli po nila yung pera sa sitaw. Hindi po niya tinanggap nung bangko na yon sa seller. So, pero hindi ba gumagawa ng ibang hakbang? Kasi nagrereklamo na kayo, marami na kayo nagrereklamo. Hindi man lang ba nag-initiative ang sitaw na, sige, kung hindi po punta na lang kayo sa opisina namin, may opisina kami dito, may physical office kami, puntahan nyo dito, kunin nyo yung pera ninyo. No, actually po, base po dun sa mga announcement po ng sitaw, meron naman po silang announcement. Ang sabi po nila ay we're doing our very best para mas mapadali po yung disbursement ng mga pera po ninyo. And we are coordinating with the different banks. However, medyo maingat po sila sa pagdi-disclose ng mga bangko kasi nga po tinanggalan po sila ng registration. So, siyempre takot yung mga bangko na kahit sabihin mong gusto nila, siyempre maingat po sila. So, yun po yung hindi talaga namin maklaro. Yes po, sir. Ayan. Since alam mo naman galing tayo ng bangko at the same time sa isang ahensya ng gobyerno kung saan tayo nag-iimbestiga niyan, lalo sa tinatawag natin mga large scale na ganyan. Una, para po doon sa mga nanonood sa amin, ang Bantay OFW po ay kumakalkal lang po ng mga impormasyon upang makapagbigay po kami ng tamang payo. At maging mahinahon po kayo sa inyong pagpo-post, wala po tayong pagsasalitaan ng kung ano-ano. Ikalawa, bago pa man din nung makita ko yung pangalan ni Professor Vincent bilang isang professor din, sabi ko, ano bang meron dito sa sitaw? Akala ko yung mismong gulay. At nung tinignan ko, kaya pala nagkaroon ng mga ganyan kasi medyo, kumbaga sa synonym, near homonym siya sa word na scam. At times, ang mga Pilipino gusto talagang kumita. Ang nangyayari lamang, meron niyang certain technical aspect na kapag ka ito, lumagpas ka doon, masasabi mong scam. But Filipinos really love to invest, lalo na para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Kaya ako muna po ang magtatanong, Professor. Isang tanong lang po, isang sagot. Kasi nga, ang SEC, nakita ko, nabasa ko, na-research ko na about the revocation, etc. Doon nagkaroon ng problema. Sa iyong palagay, ito po bang sitaw na ito ay scam o hindi? Sa akin pong palagay ay hindi po siya scam. Siguro meron lang po silang pagkukulang doon sa mga dokumentong hinihingi po ng SEC. Kaya ayaw ko pong itackle yung legality ng negosyo kasi I'm not expert into that kind of So ang gusto ko lang po talaga is, ang gusto lamang po namin is makuha yung pera po namin kung makakatulong po ang gobyerno para masaayos po, yun po lamang yung po namin. Kasi ang dami kong mga kaibigan din na nadyadyaan, nag-multi-level marketing, nag-networking, at pagkatapos pagdating doon sa, kahit isa lang ang magreklamo, pagdating sa
Securities and Exchange Commission, lalo na yan kapag naghihingi ng investment, kailangan merong secondary license. Tama po ba ako nalabat? At bilang taga-bangko, sabi ko, maraming napapasok sa ganyan dahil nga sa gusto nating kumita. And now, ito yung pinakamahirap kasi I was there mismo, Sir Dick Villanueva, sa isang investigatory body ng Pilipinas noon about the pyramiding scheme. I was there, no? At nakaganyan lang kami, nakahabang pila and millions of pesos, even mga general, mga colonels and everything. Walang nakuha, no? At nagkaroon ng problema. Na para sa nagsabing hindi po investment ang sitaw, wala pong problema, no? Ang pinag-uusapan lang po natin dito ay kapag kasi nagpasok ka ng pera, nagkaroon ng transaction, then yan po ay pumapasok sa area ng investment or finance. No po, marami lang siyang classification. So, ang OFW po ay naalarma sa kadahilan ng... Ayan po, no, yung sinasabi nga ni Bishop na totoo yun, na maraming classification yung investment, di ba? So, pero hindi nangangahulugan na kapag nagbigay ka ng nagkaroon ng kapital, investment na. Natural, halimbawa po ba, doon sa Shopee, Lazada, o di ba, pag bibili ka dyan, o seller ka dyan, maglalabas ka ng pera. Ibig sabihin ba, investment yan? Kung investment yan, sa sinasabi nga ni Bishop, di sana may secondary license din yan. Pero bakit wala? O bakit wala silang mga secondary license? Kung anong may license sa sitaw, yun din yung license ng mga yan. So kung yun yung sasabihin po natin. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, pag e-commerce o advertising company, wala po yung secondary license. Kasi wala namang investment yan eh. 'Di ba? Natural lang na maglalabas ka ng pera kasi nga bibili ka ng produkto. 'Di ba? Kasi ang investment yung ibibigay mo eh. 'Di ba? Mag-aas sila na ito yung ibibigay. Meron ngang, ulitin ko lang, hindi ko nang babanggitin pangalan, yung dropshipping company. Pero pag nag-inquire ka sa kanila, bago ka maging seller nila, kailangan mo maglabas ng 3,000, 10,000, 5,000 hanggang 50,000 depende doon sa ima-market mong mga product nila. So, yun po ba investment yun o hindi? Kung sasabihin yung investment yun, yung sinabi ko, bakit parehas lang sila ng bakit wala silang secondary license? So, yan yung sinasabi po natin na hinihingi yung business model na sasabihin na kakaiba sa iba. Bakit yan? 'Di ba? 'Di ba? Parang yan pa yung lalabas na Ponzi scheme kasi may mga seller diyan na talagang hindi kumita. Tapos meron pa silang subscription, monthly subscription hanggang sa may yung pang yearly subscription. Bukod pa dun sa ibibigay na 3,000, 10,000 hanggang 50,000 depende dun sa product o mga ibebentang produkto. So yan po yung sinasabi po natin. Bakit yan hindi nako-question? 'Di ba? So, kung titingnan po natin, mas maganda pa nga sito kasi 500 nga po dito, pwede kang magsimula eh. O tapos sasabihin nyo, investment yan, wala namang hiningi. 'Di ba? So, yun lang yung aking comment, no? Hindi tayo abogado pero yung pagkakaiba sa nakikita ko. Samantala yung sinasabi ko nga meron nga doon hindi kumita. Pero yung pera nila nandun, walang bumalik sa kanila. Samantalang dito sa kay Sitaw, wala naman silang hiningin ganun kalaki pero kumikita kami, 'di ba? So yun yung makikita natin bakit yung iba napapayagan na same lang, mas ano pa nga sila, mas pwede pa nga sabihin na Ponzi scheme sila o mas pwede pa nga sabihin sila na scam kasi may kumikita, tatrabahuin talaga yung iba hindi naman kasi bakit? Sabihin hindi nagbenta. Ganun din sa sitaw eh. Pag hindi ka nagbenta rito, kapag hindi ka wala kang ginawa rito, hindi ka rin naman kikita eh. Ano yung Ponzi scheme doon? 'Di ba? So, may siguro lang meron lang ewan ko lang no, kasi bagong technology, mayroong mga hindi pa sila naiintindihan doon sa mga bago na yan na may mga meron ng artificial intelligence na hindi mo na kailangan mag-market, hindi mo na kailangan mag-live selling, 'di ba? Pero pwede kang kumita, pwede kang mag-dropshipping. So may mga ganun na sistema na po ngayon na maaring hindi ginamit yung iba pero si Sitaw ginamit niya kasi sabihin natin na gusto ni Sitaw na mas mapabilis yung ganung kitaan, 'di ba? So yun dapat yung aralin din, 'di ba? Na may mga ganun na po tayo ngayon. Okay? So yan lang yung comment ko at paliwanag ko po.
napakaraming mga OFWs, gaya ngayon ng mga nanonood po, Labat, no, at saka Sir Dick, at saka kay Doc Che, na pumasok sa ganitong uri ng kalakaran sa kagustuhan sila po ay kahit papano kumita. Alam ko po yung Alibaba, alam ko po yung mga ganyan. Ano? Kaya sabi nga ng mga ilang mga nadoon sa itaas, prone talaga ang mga OFWs kasi sa gusto nila kumita at ipagkaloob sa kanilang mga pamilya. So kung ang problema po pala, Sir Vincent o Professor Vincent, ay yung sa SEC, yan dapat ang ayusin, yung sa SEC. Yeah, okay. Magkakaroon ba sila ng mga communication, gaya ng mga... Malinaw din po kasi yung sinabi ng SEC doon sa kanilang revocation order na we're waiting for the documents being na i-present sa kanila ng CITAW. Tinignan ko, hindi pa final and executory. Opo, nangihingi po sila ng GIS po saka audited financial statement. Correct. Ano yan? Basic. Opo. Okay. Si Labat, baka mari siyang pwedeng lalong-lalo na ang mga victims halos dito puro OFW So ano ang mo rito Labat, itong opinion na para may maraming salamat. Nakikinig ako kay Professor. Naririnig ako. Malinaw po, malinaw. Okay, thank you. Nakikinig ako sa nakikinig ako sa kanya. Sa tingin ko, ang unang ayusin nila diyan ang SEC. Kasi kailangan kumuha kayo ng legal abogado ninyo to find out from them kung bakit nagaganon. Who is the complainant? Siyempre hindi mag-aakto ang SDE kung walang complainant. Ngayon, ano nangyari sa complainant? Bakit siya nag-complain sa ganon? At pangalawa, yung bangko naman, para malaman from your legal team, kung mayroon kayo, kung bakit ayaw nila tanggapin ang deposito ng CITAW. Bakit ganon? So, para malaman ninyo ang punot dulo kung anong problema. Rather than that, ito, pag-uusapan natin dito, at it's either negative or positive sa ating mga manunood. So, yan yung sinasabi po natin, na hindi ka pwedeng magdidemanda ng wala kang ilalabas na pera. So, kailangan mo ng abogado. Kaya yan po yung sinasabi natin, magko-complain ka. Kaya nga yung complaint affidavit na binibigay ng SEC o ng SEC ay hindi rin matanggap ni Prof at hindi rin matanggap nila Ma'am Divine. Kasi nga, paano ka pa-fill up doon o paano ka magsa-sign up doon na kung mag-fill out doon na kung saan hindi mo kakayanin na ganun nga yung nakalagay doon na naniniwala ka na investment company yung CITAW, which is hindi nga siya, 'di ba? So yun nga, may pahayag pa na pumirma lang daw sila na bahala. So hindi pwede ma-compromise yung katotohanan, 'di ba? So makikita natin dito yung ipinaglalaban ng both parties, parehas seller, si Prof Vincent, si Ma'am Divine, ganun din ako, ganun din tayong lahat ng mga seller. Iisa yung layunin na maibalik yung pera natin. Kaso siyempre, si Prof tinimbang din niya. Okay, hindi lang siya nakatingin doon sa isa na naniniwala siya na hindi Ponzi scheme ang CITAW, hindi scam, pero naniniwala rin siya na para maibalik yun, kailangan magkaroon ng aksyon o magsampa ng kaso. Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung anong pwedeng i-apply na kaso na hindi mo kailangang gamitin yung kanilang yung template o yung complaint na form na binibigay ng SEC. Di ko lang alam kung baka pwedeng hindi ba gamitin yun na magko-complain kami pero ito yung gagawin namin. Hindi namin i-compromise yung katotohanan. Sasabihin lang namin na gusto namin mabalik yung pera, ito yung at gusto namin masagot ng SEC, 'di ba? Kasi ang gustong malaman diyan, ang gusto natin malaman diyan is yung nagreklamo. Kailangan yung mismo nagreklamong unang-una kung ayan yung punot dulo niyan 'di ba? Kaya yan na-revoke o kaya yan binigyan pansin ng SEC kasi nagreklamo yung anti-scam advocate, 'di ba? Sa CITAW na ganito yung ginagawa. Ano yung ginawa nila ron? Yung bang mga yon nagbigay din ng complaint affidavit? Nagbigay din ba sila sa SEC? At sino yung nag-complain? Pinatawag ba nila
inimbestigahan din ba nila yung kredibilidad ng mga taong yon? Hindi pwede kasi yung yung magrereklamo lang, ganun-ganun lang. Tapos ngayon, ang gagawin parang may nagreklamo, ang kailangan magpatunay yung reneklamo. Hindi, dapat hingan din ng ebidensya yung nagreklamo. Sa totoo lang, yung una na yan, hindi naman mga seller ang nagreklamo. 'Di ba? So, ayun, at least ayan, may update tayo sa mga susunod na mapupunta na sa Senate yan. At pag napunta yan sa Senate, kung sino yung mababanggit na pangalan dyan, sigurado yan, iimbitahan yan para mapunta sa Senado. Sana mabanggit yung pangalan yung anti-scam advocate na yan, kung sino yung leader diyan, dapat mabanggit para mapatawag din yan sa Senado. 'Di ba? Kasi mayroon yan something fishy, 'di ba? Meron yan. Hindi lang yan basta reneklamo ng ganon. Hindi lang yan basta reneklamo na nainggit. Meron yan. So dapat matuldukan yan, dapat malaman natin yan. Kasi hindi lang isang company ang ginawa ng ganito. So dapat yan, pag napunta na yan sa Senado, diyan magkakaalaman na kung ano yung totoo. 'Di ba? At lalabas. Kapag hindi sila lumabas diyan, so yan na, magkakaalaman na po diyan. 'Di ba? Ganon din sa sitaw. No? Kailangan magpakita rin sila, umattend din sila diyan pag pinatawag sila. Sa SEC, ganun din. Yan, sa mga nag-complain, ganun din po. So yan po yung mga posibilidad na mangyari po diyan. Diba? Kaya nga po, tayo naninindigan na gusto natin mabawi yung pera, pero hindi ko compromise yung katotohanan. So lagi yun yung tinatayuan po natin. At si Prof. Vincent, nagpapasalamat tayo sa kanya dahil kahit na PWD siya, hindi siya nanghihingi ng pera para gawin yan. So sarili niya minsan, so depende na lang, may nagdo-donate siguro, no, na mga hindi kagaya ng iba, no, na humihingi ng 1,500 tapos 10,000 daw para sa abogado. So wag po kayong kumagat doon, no? Baka another scam yan. Yan yung pwede sabihin natin, scam yan, di ba? So mas okay yung ginagawa ni Ma'am Divine, ni Prof. Vincent, kung saan kayo doon, no? Pwede kayong magkaso, pwede kayong magkaso, pero hindi mako-compromise yung katotohanan. At the same time, hindi kayo maglalabas ng ganung kalaking pera. Kasi sa totoo lang, kung maglalabas ka man ng pera, kung justice yung hinahabol mo, fine. Pero maniwala po kayo sa hindi, umaabot po kayo ng 5 to 10 years. Baka tumagal pa, lalo. No? At kung tumagal man yan doon, baka yung asset o liquidation ng sitaw, kung hindi man sila magbabayad, wala na po yan. At wala rin po kayo makukuha. So sayang yung pagod, sayang yung pera na natin, ginastos po natin. So, hindi tayo nagne-negative, alam po natin, pero tingnan po natin, suriin po natin mabuti bago po tayo humakbang. Huwag po tayo magpadala sa emosyon natin. Baka sakaling mayroong pamparaan na maibalik yung pera natin na hindi naman dadaan sa ganun, no? Na kasi pwedeng samantalahin ng iba yan, kagaya ng mga nanghihingi na yan, sinasamantala nila yan. Kaysa na sila sa trabaho, na ganito. Although kailangan ng pera, pero 'di ba, yung magdi-demand ka ng ganung kalaki agad nang wala kang kasiguraduhan na may babalik ba yung pera mo, mahirap po 'yun. Baka madoble pa 'yan. Okay? Ang mangyayari, kung ano ang magiging usapan dito, pero ang sa akin lang, dapat mag-hire kayo, kumuha kayo ng abogado, or kung you have already your lawyer, papunta sa SEC kung ano talaga ba ang complaint ng tao na yon, para doon ang umpisahan ang pag-settle ng problema. So yun. And then later on, ayusin ninyo yung bangko ninyo. Yung sitaw magde-deposit ng pera doon. Pero tama yung sinabi sa atin ni Bishop na talagang pag nag-deposit ka ng pera sa isang company or isang establishment, that might be form part of investment. No? Pag nagkaroon ka ng kanon, baka magkakaroon, very careful ang mga bangko ngayon kasi baka scam yan. Yeah. So at talaga yan, ayusin yung mabuti. Otherwise, malaking pananagutan yan. At ayaw natin dito
mabiktima ng ating mga OFW kasi hard-earned pera ang kinikita nila. Oo. So, kung gusto nating tumulong sa ating mga OFW, tulungan natin ng gusto talaga para sa kanilang pamilya kasi mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Salamat. Yan, tama po kayo dyan. Salamat. Hindi, mayroon pa sinabi rito, si Sara Labang sabi niya, smooth po ang sitaw. Mula nung naribok, nagkalichi-lechi na ang pansakin. Medyo pasensya na kayo. Naputo lang. Opo. Sige, go ahead, Doc Chi. Oo. Kasi medyo medyo nababahala ako dito. Ayan, yung katulad ng binasa ni Dick na sinasabi na yung karamihan sa mga nagko-comment sa atin, puro ang sinisisi nila ay yung SEC na kung di daw pinutol ng SEC o hindi nagpalabas ng abiso ang SEC, smooth naman daw sila. Smooth naman daw yung kanilang transaksyon. Kaya ngayon, ang nangyari na dahil lang sa SEC ay naputol ang negosyo nila. Tuloy naputol, nakat pati yung remittance ng pera pabalik sa kanila. Pero ang Vincent, ganito alam mo yung SEC ay isang government agency na ang talagang trabaho lang niyan ay bantayan yung mga transaksyon ng mga nagbubukas ng kumpanya, lalong-lalo na kung ito ay nag-i-involve ng paniningil ng pera na hindi naman sila allowed. Responsible sila dyan Napakahigpit kasi ng SEC sa mga Ponzi scheme, yung iba't ibang mga financial scheme, napakahigpit. Ayan. Yan yung parang hindi ako parang hindi ako sang-ayon doon na napakahigpit, no? Gaya na sinasabi ni Doc. Hindi po napakahigpit kasi kung napakahigpit po ng SEC sa ganyan, hindi sila basta-basta magre-release ng lisensya. Yan nga po yung sinasabi natin at wala pong lalabas na scam kung bago pa lang sila mag-release ng lisensya na kagad na sasala na kagad yan, no? Inilalabas yung complan nila o kaya yung yung business model nila, ano ba yung paano kikita yung paano kikita yung mga company na yan, ano yung dapat una pa lang. Kasi kung yan po ay sinasabi nila ngayon na mali, mismong SEC ang nagsabi, legit ang company 'di ba? Ang mali lang business model. Kung yung business model pa lang mali, yung una pa lang na-check na nila yan, di wala po tang usapan ngayon. Di ba? Ganun lang po kasimple. Kaya hindi na naman ako sumasang-ayon kay Doc na sinasabi niyang mahigpit ang sitaw sa Ponzi scheme. Kung mahigpit po sila, wala pong company na mang-i-scam at wala pong mai-scam. Kaya nga po may nai-scam, maluwag sila, hindi sila mahigpit sa Ponzi scheme. Ayun lang po yung aking kasi kung mahigpit sila diyan, ang tagal na niyan, ilang taon na po. No, for your information lang po. No, ilang taon na po na hindi matapos-tapos yung scam na yan. So ibig sabihin, may problema 'yan. 'Di ba po? Kung yan pa lang bago pa lang mag-apply yan, doon pa lang mahigpit na sila, wala pong mabibiktima na scam at walang makakapasok na scam company. Okay po? So yan lang po yung aking may dadagdag. Hindi natin po pwedeng sisihin na hindi yung SEC ang nagkamali diyan kung hindi nila kinat hindi nila nabisuan itong kumpanya na to. Baka naman sa kabilang banda Vincent dapat magpasalamat kayo sa SEC na maagap naputol na kaagad, otherwise baka mamaya dumami pa yung mga OFW na naging biktima niyan. Kaya tama yung sinabi ni Labat na ako personally ang may papayo ko sa inyo, puntahan niyo muna yung SEC para may paliwanag sa inyo kung ano yung talagang totoong nangyayari. At kung talaga ang totoo na ang kumpanya na ito ay hindi nakakapag-transfer ng pera. Kasi madaling gawin talaga, malimit. Hindi ko naman sinasabing ito yung ginawa ng sitawan. Nila yung sisi sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno para kundi dahil diyan sa NBI, kundi dahil diyan sa ganito na may nagsumbong sa SEC, kundi dahil hindi kami mapuputol. Pero hindi kasi regulating body itong Security and Exchange Commission. Ang layunin nito ay proteksyonan kayo. Tama ka doon, Doc. 'Di ba?
security. So layunin nila na proteksyonan kami. Tama po ba? Yan po yung word na sinasabi po natin. Kung layunin na proteksyonan kami, bakit sa una pa lang pinayagan na at nag-issue nga ng lisensya? So yun dapat yung tanungin po natin eh. 'Di ba? Paulit-ulit lang po tayo diyon na pinipilit nyo na hindi natin maiwasan na hindi masisi ang SEC kasi sila ang nag-issue ng lisensya sa mga company na yan. 'Di ba? So meaning to say, kapag in-issue niyan, ibig sabihin legit yung company at hindi scam kasi base nga sa sabi nyo, sila yung nagsisecure, Security Exchange Commission. So bago pa lang magsimula yan, secure na yan. Kaya maniniwala ang mga seller, maniniwala kami dahil nakita namin meron silang SEC registration. Okay po? So yun lang po yun, kasimple. So ang punot dulo diyan, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi dapat sisihin ang SEC. So may pagkakamali, may pagkukulang. Although may pagkukulang din yung mga ibang company, pero mas marami, masabihin na natin, sa SEC, ang maraming pagkukulang kasi nga una pa lang, hindi na nila chinek. Ayan po yung katotohanan. Hindi nila chinek yung mga company na yan. At ayon sa kanila, marami daw nag-a-apply, kaya hindi pwedeng gawin, tatagal. So, ano yung security ngayon? So marami nakakalusot na ganyan dahil sa ganong katwiran. 'Di ba? So dapat mabago 'yon, dapat matuldukan 'yan. Siyempre, hindi natin alam 'yan, hindi tayo naghuhusga pero 'di ba, may something na dapat maintindihan at lumabas 'yan, 'di ba? Yun lang po yung ibig sabihin. Hindi tayo kumakampi sa sitaw, basta-basta di rin tayo kumakampi sa SEC. May pagkakamali ang both. Kasi hindi lang po ito yung first time na mangyari yan sa mga kababayan nating OFW. Marami na po kaming beses na nakaranas ng scam na lahat ng mga company na nasalihan po namin mayroon SEC registration. Tapos biglang i-revoke nila kaya biglang nilang bibigyan ng cease desist order na kung saan naipit na po yung mga nag-invest doon o yung mga tao na nagtiwala ron kasi nga may SEC. Pero kung una pa lang bago nila yung bigyan ng lisensya ay pinakita na nila at hinigpitan talaga nila, wala na pong mangyayaring scam. 'Di ba, Doc? So sana yun po yung sa mga kababayan natin, hindi tayo nagagalit sa interview, kundi binibigyan lang natin na sana both side, wag maging bias. No? Tingnan nyo rin, alam ko, gobyerno yan. At alam natin na panig din tayo sa government. Pero tingnan po natin, 'di ba? Tingnan po natin na dapat nyo rin na yung SEC kailangan siguro ganito yung solusyon, anong dapat gawin. So una pa lang dapat bago mag-apply ng lisensya, 'di ba, higpitan nyo na. Ganun din ang mangyayari pagdating sa ganito. Iimbestigahan nyo rin. Ba't hindi nyo pa imbestigahan sa una kung ano bang klaseng negosyo meron to? So pag ganun nangyari, wala na mabibiktima. 'Di ba? So ganun lang naman po. Hindi naman po abogado at hindi ko rin kayo tinuturuan. Pero para sa aming mga seller o mga nabibiktima ng mga ganito, wala kaming ibang sisihin kundi kasi talagang kayo nag-issue ng kayo nag-issue ng lisensya naniwala kami kasi may SEC registration tapos bandang huli, pag may nagreklamo na Poncio Pilato na hindi nyo naman kilala, hindi naman pala involved din sa company, pakikinggan nyo. Anong meron doon? 'Di ba? So yun po. 'Di ba? Tama ka. Ako dito, Labat. Tama. Sabi nga ni Labat, Doc Che, mas maganda kung merong abogado sila, no, na makapag-i-inquire about it. Yun po. Actually naman po, no, sa part ko naman po, no, hindi naman po namin sinisisi ang SEC. So siguro po yung mga nag-comment lang po sa sobrang galit po siguro nila kasi laki nga po talaga ng pera. Management nila, Hindi ko po sila masasabi na masisisi doon sa mga ganun po nilang salita, no. Pero technically po kasi dahil legal matter na po yan, we leave it to the company, we leave it to the SEC, and we leave it to the CITAO kung ano po yung dapat po nilang pag-usapan. Kami lang po ay mga seller lamang po kasi kami na naiipit doon sa sitwasyon. So, okay. Vincent, yes, sir. Vincent, maputol kita.
Kasi alam mo, ang SEC naman, hindi naman gagalaw yan, hindi naman gagawa ng ng move yan kung wala sila talaga nakikitang violation. Hindi, sabihin na nating violation kasi ang isang naman, ahensya ng gobyerno naman hindi ka naman yung basta bibigyan ng yung bibigyan ka ng penalty hangga't walang nakikitang walang nakikitang violation ng isang company. But ang pinakamaganda niya, tama nga yung sinabi nga ni Ayun, yung nakikita natin. Nakitang violation. Bakit nakita? Kasi nga may nagreklamo na hindi seller. 'Di ba? Pero kung walang nagreklamo, wala namang violation. 'Di ba? So, napakasimple lang Kaya nagkaroon niya kasi may nagreklamo. Ang tanong nga, sino yung nagreklamo? 'Di ba? Seller ba 'yon? Mga seller ba yung mga nagreklamo? So, yun lang kaya yung paikot-ikot yung tanong na makikita rin natin dito na hindi sabagay siguro hindi rin nila talaga totally alam yung mga pinag-uusapan, no? Ang nakakaintindi lang talaga dito talaga yung mga legit seller kung paano pinatakbo. At syempre, yun nga, kailangan talaga ng lawyer na diyan sa ganyang mga pag-uusap. So, hindi naman natin yung mga sila Sir Dick, yan sila Bishop, no, yan yung mga nandito na kung saan may punto pero may mga bagay rin na sana tingnan nyo rin. No? Mismo tayo, alam naman natin yung sa gobyerno. 'Di ba? Kasi naging taong gobyerno rin po ako. So meron talaga na may mga nangyayari na hindi natin mahirap lang sabihin kasi wala tayong proof, 'di ba? Pero alam natin na nangyayari yung mga anomalya na may ganon. Although may mga maling mga company, may mga nga diyang company na tulad yung sinasabi ko kanina bakit nakalusot yung ibang mga dropshipping na talaga nag-i-invest tapos wala naman secondary license. O, paano nakalusot yun? Anong ibig sabihin nun? Tapos pag pinipili lang nila yung pag may nagreklamo. Ba't doon walang nagreklamo doon? 'Di ba? So yun yung tiningnan. Kaya para maging parehas lahat ng dropshipping, di i-check nyo, 'di ba? O tingnan nyo lahat ng business model. Di tapos yung usapan, di makikita nyo diyan yung sinasabi po namin na bawat company o bawat dropshipping may kanya-kanyang business model. Kasi depende yan Siyempre ako magtatayo ako ng dropshipping. Alam mo, gayahin ko yung sistema ng Shopee o ng Lazada. Siyempre mag-iiba ako ano bang meron ngayon na para mapadali ito. So yun yung ginawa ng Sitaw Para sa akin yun yung ginawa niya Hindi na namin kailangan mag-post, hindi na namin kailangan mag-live selling. Bakit? Sila na nagla-live selling Ba't kailangan pa namin mag-post? Sila na gumagawa gumagamit sila ng artificial intelligence marketing. O, di ba? So sila na gumagawa nun Ang gagawin na lang namin is pag may bumili doon sa Sitaw, bibili namin yun sa warehouse. O, matatanggap namin yung pera once na na-deliver. Nadi-deliver yung produkto kaya binabayaran kami. And daming umorder, 'di ba? So, doon sa sinasabi yung iba dito na naging alam nyo lang yung Lazada, Shopee, alam nyo lang. Yung iba sabi seller, oo, alam mo lang. Seller ka ba talaga na nandiyan na talaga nagtitinda ka, 'di ba? Sa Shopee ganoon kasi kami, kapatid ko seller sa Shopee o sa Lazada na bumibili rin kami diyan. Iba-iba yung platform niyan. So, diyan sa Alibaba, yung konsepto ng Sitaw parang sa Alibaba na hindi mo makukuha yung produkto na binili ng customer kung hindi mo babayaran yun. 'Di ba? So kailangan mong bayaran yung bilin mo sa kanila. Ngayon sila na bahala sa delivery nun. So ganun lang din yung proseso nun sa Sitaw. 'Di ba? Kaso lang pinalalala lang natin o kaya nakikita ko may tinitingnan lang, hindi nagiging balanse, 'di ba? So wag natin ipilit na dahil may nangyayaring ganyan porket ano yung punot dulo bakit hindi naka-withdraw, 'di ba? So ibig sabihin dahil nga doon sa revocation dahil may nakita yung NASEC dahil may nagreklamo. So yun lang naman umiikot sa tatlong yun, may nagreklamo. Sino yung nagreklamo? 'Di ba? So yun yung dapat imbestigahan, yung nagreklamo, ano yung reklamo at paano niya nalaman yun. O saka sila nag-imbestiga. Kaya so like Ponzi scheme, paano naging like Ponzi scheme? 'Di ba? So hindi natin alam kung paano yan pero ayun yung gusto natin malaman at malaman yan ng mga seller po. Okay? Doc Chi ni Bishop Alcoba at si si Labat na mas maganda
pumunta kayo mismo doon sa SEC at alamin ninyo kung ano ang talaga yung yung naging problema. At saka dapat kausapin din ninyo ang sitaw na sila rin dapat mag-follow up din sa SEC kung bakit sila na revoke. Ang nangyayari kasi diyan parang ang nangyayari, kayo na ang kayo na ang lumalaban para sa sitaw hindi na yung sitaw na dapat sa inyo ipaglaban kayo. Kasi ganyan na nakikita ko kasi kita mo ang dami talaga palang ang dami palang mga nag-invest diyan sa yung sa sa sitaw na yan Vincent. Opo. And then, Vincent, bago kita pagsalitain. Sige po. Go ahead, Doc Chi. Wala. Ang daming mga nagko-comment. Salitain muna natin si Labat Nasser. Labat, go ahead, Labat Nasser. Yan, okay, sila. Medyo nakahang si Labat Nasser. Anyway, dagdag ko na lang din Vincent, Kasi alam mo, na-monitor ko yung mga iba't ibang mga... Oo, kanina. Si Labat, okay, go ahead, Labat. Pero, yung... Ay, nawala po si Labat. Go ahead, Labat. Go ahead po. Go ahead po. Nagsalita siya kanina, Doc Che, at binigay niya yung kanyang question. Hello. Nagsalita siya kanina yung about sa mga... Kung si professor ay isa lang seller at hindi siya involved sa company, then siguro yung company na yan, dapat silang mag-inquire sa mga agency na involved yan sa investment na yan. Ano na yan? Especially sa... Opo. Actually, kinonfirm naman po kanina ni Director. Hello? Hello po. Okay, go ahead po, Labat Nasser. Sorry. Oo. Go ahead po. Mahina ang signal ko dito. Okay po. Clear po kayo ngayon. Go ahead, Labat Nasser. Okay. Yes, ang ano ko lang diyan, dapat ito ang bago pag-uusapan natin itong ganito, dapat ay kayo, especially yung mga seller, dapat mag-inquire na kayo sa SEC kung bakit ito. Wag niyong pagalitan ang SEC kasi ang SEC ay pinoprotektahan nila ang mga kung may involved na pera diyan, pinoprotektahan nila ang tao na hindi na involved sa scam. So putahan natin ang SEC kung sino ang nag-complain para makita ninyo kung ano ang complaint niya, kung bakit ang SEC nag-take action sa mga ganong. Yun dapat ang gawin. Tama si Sir Labat. Dapat alamin ko sino yung nag-complain. 'Di ba? Hindi sasabihin na nag-complain pinatawag ba yung nag-complain, ano yung complaint niya? Ang complaint di naman seller yung nag-complain 'di ba? So dapat yun yung ginawa at kung bakit sila nag-take action, 'di ba? So yun yung atin dapat na kasi nagbigay na inisyuan mo na ng license. So ibig sabihin niyan, kaya mo inisyuan ng license, alam mo yun ang negosyo nila, 'di ba? So hindi yung kailan nag-complain, saka ka mag-iimbestiga, saka mo kukunin yung business model. Ngayon pag may nakitang mali, ganyan. So sino maiipit, 'di ba? Yung mga naglagay ng kapital, 'di ba? Tulad kami, mga seller o yung sa iba yung mga nag-invest, 'di ba? So yun yung maiipit doon. So yun yung sinasabi po natin. Prevention better than cure. Kung una pa man na ginawa na ng paraan yan o nagawa na talaga yung talagang pagsisiyasat diyan, wala na pong kumbaga wala na magkakasakit o wala na mabibiktima. Kasi una pa lang sinasabi po kasi lagi dito na Security Exchange Commission pinoprotektahan yung pera ng mga tao. Paano niyo pinoprotektahan na marami na naging biktima? 'Di ba? Yun yung tanong natin doon. Hindi lang naman 'to, madami pa. Kung titingnan niyo po simula't-simula, nandami na nabiktima. So, bakit sila nabibiktima? Kasi nga hindi talaga secure. At hindi talaga na-check ng maayos yung mga business natin diyan sa Pilipinas. Yun po yung katotohanan po, 'di ba? Kaya wag po nating pagtakpan yung mga ganon na dapat itama
no? Na ngayon siguro sana mapunta sa Senate yan para maitama yan. At mismo baka yan din yung maging question ng mga senador eh. Bakit nakalusot eh? Bakit naka-scam pala to? Mali pala yung kanilang business model. Paano nakalusot? Bakit nabigyan ng lisensya? O, di ba? Ayan din siguro yung magiging pagdating sa Senate. So tingnan na lang po natin yan. Sitwasyon. So, madali lang naman yun eh. Kaysa we are going to discuss na ganito yun na ayaw ng bangko na tumanggap ng pera ng sitaw because of this and that. Wala yun. Parang kuwan lang yun. Parang debunk dehatin yung punot dulo ng problema. The SEC will not act. Hindi sila mag-a-acto niyan pag walang complainant. Tama. Tingnan nyo naman sa ibang mga company na very smooth ang operation nila kasi walang complainant. Pag may complainant, yun ang titingnan ng SEC, i-check nila para protektahan ang mga mamamayan natin, ang mga kliyente. Now, in our case, nandito kami para magbigay sa iyo ng mga konting advice sa iyo na ang sa atin, ikaw at saka kami, dahil baka ma-involve ang ating mga OFW dito para mag-invest sila, baka naman mawala yung pera nila. And then, kawawa naman ang ating mga OFW. Siguro dyan, tinitingnan at saka ibang mamayan na hindi OFW, the family of the OFW, siguro yan ang tinitingnan ng kwan, tinitingnan ng SEC kung bakit sila nag-iimbestiga at gumawa ng action tungkol dito. So you have to go to SEC. Kung puntahan ninyo, alamin ninyo kung bakit nagaganon, sino ang complainant para malaman ninyo kung ano talaga ang punot dulo ng problema. Opo. Actually po, tama po kayo, Sir Labat. Kanina po, nasa isang radio station po kami together with the director po ng Securities and Exchange Commission. One of the main reason po kaya nirevoke po nila is para hindi na po dumami yung mga maaapektuhan ng problema just in case na ma-finalize po nila na yung kumpanya nga ay matawag nating scam or investment company. So yun po yung reason kaya tinawag po, kaya po sinabi na po kaya nirevoke po nila. And then also it was confirmed din po by Director Philbert din po na meron pong apila ang sitaw sa opisina and it was still pending. It was pending pa rin po. Ang sa amin kaya po ang sabi namin kanina, ang napagdesisyonan po namin, kung may apila po at meron mang aapila, it was sitaw, hindi po kami. Tama. Kaya po ang purpose lamang po ng pagpunta po namin o pagdulog po sa SEC ay para magabayan lang kami kung paano kami maililihis doon sa issue na po ng sitaw at ng SEC. Kasi hindi po kami abogado. So parang ang gusto lang namin is paano makukuha yung pera po namin. Okay, Vincent, pasensya na, medyo nagputol-putol yung signal ko. No? So Vincent, ano ang sinabi ng SEC sa inyo? Dahil kanina nakausap nyo na yung SEC eh. Anong sinabi ng SEC sa inyo tungkol dun sa sinasabi ng sitaw na ipinadadala nila ang pera pero binabalik ng bangko? Ang sabi po nila hindi pa sila makakapagsabing ng kanilang decision o cannot comment pa kasi nga pending pa po yung apila po ng sitaw sa kanila. So, temporary lang naman siguro yan, ano? Yung pag-revoke, ano? Dick, ang isa pa sa mga sinasabi ng ating mga followers o mga viewers ngayon, ay sinasabi nila, kaya kami nagtiwala dyan sa sitaw kasi SEC registered dyan. Tapos ngayon, meron pa sinasabi na humihingi ang SEC ng 1 million para daw sa second license. Alam mo, ganito yan Vincent, ano? Yung kanina, di ba sinabi mo, SEC registered, di ba? Apo. Ang SEC registered. Nachichapi ka. Mahina po yata yung signal ni Sir. Ay para sa internet. Kaya mo ako, Dick? Okay, go ahead. Yeah. Doc G. Okay. Nawawala po. Okay. Bishop Andy? Ano? Kasi Ito si Labat since siya ang senior sa atin at Dick, okay na? Sige, Doc G.
Okay. Steady mo lang, Doc Chi. Huwag kang gumalaw. Kasi Para Bisa- hindi motion, no? ang signal sa... Sir Dick, no, gaya na ng pag-uusapan natin na ang Ayan, wisdom... okay na ba? Naririnig niyo ako? Opo, Mm. Oh, ang wisdom ng ating labat. Ayan, nawala na siya. Sige Kaya ba? wala ng tuluyan. Professor, my heart actually bleeds, no? Para dyan sa mga sellers na kagaya ninyo. Opo. Kasi talaga namang wala namang papasok ng ganyan kung walang pangarap na talagang maging maginhawa ang buhay. So again, I am appealing for those who are watching right now. Ang Bantay OFW po ay katuwang mo ninyo. And we have here our senior labor attaché who is very much knowledgeable about even the technical things na meron tayo. At kami, magbibigay payo lang sa inyo. At maganda pa kung ang naging ugat ng problema ay sa SEC. SEC din po ang dapat na... Sabihin mo, bayaran ko. Mag-ayos niya. At saka dapat ang sitaw, siya mag-follow up niyan eh. Para at least hindi kayo eh. Kasi mas maganda yung mismong yung principal, yung talagang yung kumpanya para maayos kayo. Kasi kayong mga investor nag-invest lang kayo namuhunan kayo Pero dapat, sabi ko nga, sabi ko, hindi gagalaw, hindi a-action ang SEC kung wala silang nakita talaga na magiging possibility na makaka-apekto sa mga sa mga... Pinapansin po kasi ko, Doc Che, labat, no? Halos karamihan po ng nandito nagsasabing maibalik lang yung pera. So, medyo nakakaalarma yun. Bishop, meron lang akong gustong i-klaro dito. Sige po. Etong napapansin ko dito, ang sinasabi nila, SEC registered naman ang sitaw, sabi nila, no? Pero hinihingan daw ng Ayan na. 1 million secondary license. Ipaliwanag ko lang po. SEC para daw sa second license. Kung babalikan natin yung hello po, siguro po explain ko po, nakuha ko po yung point ni Sir no. Yung 1 million po nabanggit po yan ni SEC director po, no. That is payment for penalty. And yes po, that is payment for penalty while they were waiting for the documents na hinihingi po nila. That's due process daw po yan. Yan po yung pinalize ang sitaw. Ang sitaw. Due process po yan, hindi po yan yung bribery or whatsoever. Yan po ay due process na hinihingi po talaga ng SEC kapag meron po silang kailangang dokumentong hintayin sa And then, I think Vincent, ang pagkakaalam ko niyan kasi, ang license ng sitaw na in-apply sa SEC ay tungkol sa internet product di ba? Hindi po, dalawa po yun, sir. Information Technology OPC, and yung isa po is New Sitaw Corporation, which is the primary purpose of New Sitaw is an e-commerce platform. Parang Alibaba. Ang problema kasi kaya nanghihingi ng second license ang SEC ay doon sa wala sila. Money involved. Opo, siguro po yun po kaya reason kaya nanghihingi ng secondary license because they think that sitaw is an investment and that is required naman po talaga sa mga investment ng money from other Correct. Yan talaga anyway, ganito no, gusto ko lang wala gusto lang nating binibigyan hindi po natin pasensya na po sa mga nalilibuan. Bigyan pwedeng bigyan katwiran yung kung ano yung ginagawa ng sitaw dahil siyempre mas pinaniniwalaan natin kung ano ang naging yan ang mahirap talaga ng SEC. Sa kung ano yung sinasabi ng sitaw kasi gusto nyo maibalik yan. Pero hindi natin pwedeng gawing sabihin at sisihin na kasi yung hindi talaga hindi yan basta manghihimasok ng walang dahilan. Tama. Diba?
So, dapat na itong kung paanong ibabalik yung pera nila. Especially kay Professor, na tingnan nila mabuti na makatulong sila sa ating mga OFW. Hindi yung mabiktima ang ating mga OFW. Kawawa naman yan. It's a miles away from their family para lang magtrabaho para sa kanilang family. Ngayon, mayroon silang naipon tapos Ayun nga, ayun nga kay Sir Labat. Ayan din po yung gusto namin kasi ako OFW ako eh. Kaya gusto namin makatulong sa OFW. Ulitin ko po, kaya po kami nakasama diyan, naka-join kami diyan dahil register sa SEC, 'di ba? So ibabalik lang po natin, no? Wag natin tingnan, alam ko nasa gobyerno yung panig nyo, pero both sides sana tingnan nyo po, no? Sana isabihin nyo rin na kailangan para matapos yan, yung mismong SEC, 'di ba? Na bago sila mag-issue ng license, i-check talaga nilang mabuti para walang mabiktima. Yun lang po yun eh. 'Di ba? Wag natin inaano nyo na wag isisi sa SEC pero yung ginagawa sinisisi nyo naman sa amin na doon sa mga na mga nabiktima niyan. 'Di ba? Kami na nga po nabiktima, kaya kami nabiktima kasi nga may pagkukulang sa SEC. Ayun nga po yung pinupunto natin kasi nga hindi talaga sila nag-imbestiga bago nila issuean ng license. Pero kung ginawa na nila yung una pa yan, wala pong mabibiktima. Ganun lang po yun. Ang naipon nila ay parang let's say ma-scam o ganito, ganun, mawala. Talagang malaking problema yun. Hindi na nga sapat tapos yung pondo nila o kaya yung savings nila, ganun pa ang mangyayari. Ang sa atin lang dyan, ayusin ng company, tingnan nila mabuti ang operation nila at kung bakit talaga nagkaganyan ang company na yan. So, yung sitaw, kailangan lumulog sila sa SEC, alamin mabuti. Kung talagang ganun ang sitwasyon, pwede naman sila nang file ng complaint. Mismo sa SEC, both parties pwede sila para malaman talaga kung ano ang problema. Hindi tama din ang ginawa ng tama din ang ginawa ng bangko na hindi muna i-accept nila kung sino man ang magde-deposit dahil baka mapunta sa ibang account, mawawala yung pera. Para ma-withdraw ng iba, mawawala yung pera. So tama na yung nahawakan nila yung pera nila muna until such time na magkaroon ng solusyon sa problema na to. So, ito po ang inihingi natin sa ating mga kababayan, yung mga nasa business sector, tulungan natin ang ating mga OFW. Kasi hindi ganun kadali kumita ng pera pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Labor Attaché Nasser Mustafa. Medyo kinakapos tayo ng oras, At patuloy pa rin yung pagpasok, Dick, ng mga komento ng ating mga listener. Pero yung iba sa ating mga nakikinig ay talagang pinipilit nila na may kasalanan ang SEC at yung sitaw ay legal daw sa loob ng 2 years. Hindi po namin po pwedeng bigyang mukha na, oy, tama yung sitaw dito. Kasi kung talagang totoong ibabalik nila yung pera, maraming paraan yan eh. Di ba? Kung pwede nilang, sige, punta nilang kayo dito sa amin, sa opisina namin, ibabalik na lang po namin para wala nang habulin sa amin ng SEC. Anyway, ang ating programa, ang Bantay OFW, ay hahanap pa rin tayo ng paraan na makipag-ugnayan, lalo na baka sa susunod na Biyernes ang kasama na po natin dito ay ang representante ng SEC para maipaliwanag naman nila na maayos kung ano yung hinahabol ng ating mga kababayan. Pero pansamantala, mga kabayani, mga kasamang mga OFW, medyo hinay-hinay na muna tayo at baka mamaya mas lalo kayong mapasubo sa paglalabas ng pera. Kaya dapat na maging maingat tayo sa pagpasok, lalo na sa mga online na business. Naunawaan po namin yung dropshipping kasi ako po dating nagtitinda rin sa sa Shopee, meron din akong store sa Shopee. Meron din ako, So naunawaan po natin yung dropshipping na yan. Kaya lang ang hindi natin maunawaan kasi ay yung proseso ng pagpapangako na binibigay na doon nila sa bangko pero ayaw tanggapin, di umano.
So, yun ang kinakailangan na alamin natin ng katotohanan. Kung talaga bang may binibigay ba sila, kaya ba nila ibigay uli yung mga pera ng mga tao na to? Talagang totally, hindi na sila nagpapakita dahil ayaw na rin nila makipag-communicate din sa ating mga OFW. Anyway, medyo kinakapos na po tayo sa oras at bibigyan na po muna natin ng pagkakataon. Siyempre, yung ating regular host na ngayon, ng ating Labor Attaché, Nasser Mustafa, para sa kanyang mensahe para sa ating lahat ng mga nakikinig. Laban? Doc G, ako ay actually dapat ang magpasalamat sa iyo dahil inimbita ninyo ako dito sa inyong So yan po, no? Diyan po nagtatapos yung interview doon sa Bantay OFW. So nag-comment lang ako doon sa mga yon, yung mga ah, medyo ano na pahayag nila ng mga nandoon na nag-i-interview. So wala po tayong masamang tinapay doon. Siyempre nag-comment lang tayo doon dahil may mga words na hindi parang hindi sang-ayon ako doon sa mga sinasabi. Tulad niyan na parang inaano, hindi naman sa pagtatakpan o sana maging balanse lang tayo. So ulitin ko, hindi po kung meron man na mga seller na sinisisi nila yung SEC dahil yan sa emotion nila na kami kasi seller, alam po namin yung kami mismo yung nandun eh, 'di ba? Ah kung kayo po kasi seller at naiintindihan nyo yung makabagong technology ng kung paano mag-promote o mag-market ng produkto, maiintindihan nyo na tama yung ginagawa ng sitaw. Hindi ko lang alam kung anong klaseng business model yung hinahanap nila, bakit hindi nakapasa yung business model ng sitaw. Pero uulitin ko, no, na para maiwasan yan, hindi ko po kayo tinuturuan, para maiwasan yan, ay mas maganda po na bago pa po kayo mag-issue ng license sa mga company, 'di ba, na nagtatayo, ay i-check niyo muna, 'di ba? I-check niyo muna yung negosyo nila, paano sila kikita, kunyari sa mga dropshipping, ano bang business model na dapat, 'di ba? Tsaka tingnan niyo rin yung may mga makabago ngayong business model. No, tingnan niyo rin na meron ng artificial intelligence marketing, paano mag-market, na hindi lang sila sa platform bibili, merong iba't iba na pwede nilang ipasa yan sa iba't ibang shopping online. So yun lang naman po kasi sa marketplace makikita naman po natin na nagpangatlo po yung pang-lima, yung sitaw, di ba? So ibig sabihin, may mga ano siya. So hindi lang natin alam kung paano yung procedure ng gobyerno natin at ganyan. Siyempre, alam naman natin na ginagawa rin naman nila yung dapat nilang gawin. Kaso nga lang, yun may mga lapses din. Pero wag natin sasabihin na walang lapses yung government, wag natin sisihin. May mga lapses kaya nga po nagkakaroon ng scam eh. Kasi kung walang lapses yan, di wala sanang nai-scam. 'Di ba? Hindi sana kami mai-scam kasi nakabase lang kami doon sa mga register na binibigay nila o yung mga lisensya na binibigay nila. Kung hindi nila binigyan ng lisensya yan, hindi ba't kami mag-i-invest diyan? Ba't kami maglalagay diyan? Doon pa lang wala na. O 'di ba? So ang punot dulo po niyan, kaya wag po natin sasabihin na yung mga ibang hindi naman ako no, yung ibang mga seller na nagrereklamo na inaano ni sinisisi nila yung SEC. Wag niyong sabihin at sisihin din sila na wag sisihin niyo kasi sila yung nag-issue ng check ng ng lisensya. So naniniwala ka kaya nga Security Exchange Commission. Una pa lang bago sila mag-issue, secure na 'yan, 'di ba? Dati nga merong mga investment company na alam nila yung lending, 'di ba? Alam nila lending, may mga nag-i-invest diyan na lending 'yon, 'di ba? So ganyan din, mag-i-invest ka tapos tutubo ng ganito. Lending 'yun eh. Bakit yung ba alam niyo na investment lending 'yun, nagpapautang sila ng ganito, nagaganyan. Bakit hindi niyo kagad hiningan ng secondary permit? May mga raming na biktima po diyan. Sa lending na 'yan. Yung pa lang inisyuhan niyo sila na ng primary yung sa lisensya, yung primary license ng SEC. Tapos nakalagay doon hindi sila pwedeng mag-solicit pero
lending yun eh. Paano hindi pwede mag-solicit doon? Paano hindi pwede maglagay ng pera doon? At ayun yung inano nila na may investment doon, 'di ba? Eh bakit nakakalusot yung ganun? Sana inihingan 'yon. 'Di ba? Marami pang iba. Oh, yung mga multi-level marketing, may mga multi-level marketing na okay naman, meron din na scam pero nabibigyan din sila ng register sa SEC. Tapos pag may nagreklamo, iano na naman. Tapos yung nagrereklamo naman. Ayun, yung mga anti-scam daw. 'Di ba? Pero sila may mga sariling negosyo, hindi naman sila na-check. 'Di ba? So yun yung mga sinasabi po natin na dapat maging ano lang din parehas, wala po tayo ano. So kung may mga nasabi ko kanina, yun yung ayon sa aking opinion po na parang nakikita ko na ang nangyayari kasi kanina, parang yung mga nandoon nagme-message, sinisisi nila, nagagalit sa ganito. Natural po yun eh. Kasi kahit naman po kami, dahil kaya nga po kami nag-join dyan, kasi alam namin may SEC registration. So yun lang naman po punto. Okay? So muli po ito si Coach Jimro. Maraming salamat po sa inyo sa mga nandito, nag-update, please subscribe lang din po, share na rin po, and please pakiclick na rin po yung notification bell at sana tapusin niyo po mula simula hanggang sa huli yung video ito para makita niyo po, para makita niyo yung update talaga kasi yung iba hindi nyo tinatapos tapos magko-comment na lang po tayo tapos hindi naman naintindihan. Sabi nga, para hindi ka maging out of context, dapat tapusin mo para maintindihan mo. Huwag ka lang doon sa parte na hihinto ka doon tapos doon ka magbibigay ng comment. Dapat tapusin niyo po yun para mas maintindihan po natin kung ano po ba talaga yung nangyayari. So, ayan, susunod yung mga video natin, yan, magkakaroon po tayo ng update. Susunod na po natin yung pagpunta ni Prof. Vincent sa Senate at yung pag-interview sa kanya doon sa Action Abante. So sa Action Abante, maganda yung interview nila doon. Talagang makikita nyo po na parehas sila sa yung pag-interview, no? Na kung saan hindi nila sinasabi o sinisisi yung mga nagre-reklamo doon na about sa SEC, hindi rin nila sinisisi sa SEC. So nagiging balance. Sana ganun yung pag-interview. Hindi yung parang nakita malinaw na one-sided lang yung tinitingnan. Hindi, although sinasabi nyo na bantay OFW kayo at ito yung concern nyo, pero kanina yung sa pakikinig po, hindi po parang hindi ganon yung nangyayari at ayun lang, baka hindi pa inyo talaga alam on na interview yung i-interviewin nyo kung paano. Kaya nagkulang pa ng pagre-research doon sa nangyayari doon sa sitaw at sa SEC. So ganun pa man po, maraming salamat po sa Bantay OFW. Yan sa mga nandyan na mga host. No, maraming salamat kay Prof. Vincent na patuloy na hindi sumusuko kahit maraming bumabati ko sa kanya. Maraming salamat din po. At siyempre sa grupo rin ni Ma'am Divine at ni Ma'am Irene, maraming salamat po dahil nandiyan po kayo para sa mga seller na tulad ko rin. So yan po. Muli po, maraming salamat and God bless you all po. Thank you. God bless.